Sa linggong ito sa Checho Plus, pag-uusapan natin ang mga brokers. Ngayon, tatalakayin natin ang posibleng pinakamahusay na broker para mag-invest. Palaging kasama sa usapan ng TDA Ameritrade, Interactive Brokers at eToro, pero laging nandyan ang Interactive Brokers. Kaya't ipapakita ko sa inyo kung paano magrehistro. Sa mga susunod na video, depende sa inyong mga hiling, magdadala ako ng mga video tungkol sa mga komisyon at tutorial sa platforma. Pero sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-invest. Paano magrehistro? Pasensya na, ganito talaga. Una sa lahat, para magrehistro, mag-iiwan ako ng link sa description ng video na magre-redirect sa inyo sa option na ito. At kung nais ninyong magrehistro gamit ang aking link at sa loob ng isang taon, kung hindi ako nagkakamali ay magpanatili ng hindi bababa o higit sa $10,000 sa account na ito sa Interactive Brokers, maaari kayong makatanggap ng hanggang $1,000 sa mga aksyon ng parehong broker na nakalista sa Nasdaq. Kaya kung nais ninyong gawin ito, nandyan ang option, wala kayong mawawala, simpleng buksan lang ito at kung sa anumang punto ng inyong buhay ay magawa ninyo ito, ibibigay sa inyo ang ganitong halaga ng mga aksyon. Syempre may mga tiyak na termino at kondisyon. Pero sige, kapag nandito na tayo, pindutin natin ang open account at kapag nabuksan na natin ang option na ito, dadalhin tayo nito sa susunod na hakbang at ito ay una ang ating email address, pagkatapos ay isang username, ito ay pupunuin ko kasama ninyo syempre gamit ang mga peking datos dahil meron na akong personal na account. Kaya dito, tingnan natin, meron akong email address na hindi ko ginagamit na ginawa ko matagal na panahon na at simpleng iniwan ko na lang. Sa username, ito ay isang pangalan ng gumagamit kaya dito ilalagay natin halimbawa Checho ang pinakamahusay, tingnan natin kung available ito, baka kinuha na ng iba. Pagkatapos sa password, kailangan nating pumili ng anumang password na gusto natin basta't dapat itong may mga item na ito. Kaya maglalagay ako dito ng password at sinasabi nito na ito ay ganap na tama, pagkatapos uulitin ko ito at ayos na. Sa bansa, dapat nating piliin ang bansa kung saan tayo nagmula. Huwag mag-alala kung kayo ay mula sa Colombia, ang broker na ito ay mula sa Estados Unidos pero pinapayagan tayo ng mga Colombian na magrehistro. Pindutin natin ang create account at simpleng maghintay tayo na mag-load ito. Kapag nag-load na ito, pindutin natin ang save at simpleng, well, sinisave ko ito dahil ito ay mga datos ng account pero lalabas ang susunod na hakbang. Kaya kung nais ninyo, maaari ninyong i-right click kung kayo ay nasa Google Chrome at pindutin ang translate to Spanish. Kapag nagawa na ninyo ito, sasabihin nito na suriin ang inyong email at kumpirmahin ang address. Kaya papasok ako sa email at ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinutukoy nito. Ito ay particular na email na nagsasabing dapat nating kumpirmahin ang ating account. Pindutin lang natin ang confirm email at kapag nagawa na natin ito, magsisimula itong mag-load at sasabihin nito na okay, kumpirmado na ang ating email. Kung babalik tayo sa pahinang ito, automatikong naglo-load ito at nawala na ang anunsyo. At ngayon, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Pumili ng isa sa mga uri ng account, sa katunayan aalisin ko muna ang pagsasalin para makita ninyo na sa Ingles ay nauunawaan din ito ng maayos, kung hindi ay maaari ninyong isalin muli. Pero gayon pa man, ang individual ay literal na para sa isang tao lamang. Ito ay kung kayo ay nag-iisa at nais ninyong magbukas ng inyong account, mag-invest ng sarili ninyo para sa sarili ninyo. Pagkatapos, ang joint ay para sa dalawang may-ari. Kung nais ninyong magbukas ng account kasama ang inyong kapareha o mga kaibigan o pamilya, maaari ninyo itong gawin, o kung nais ninyong magbukas ng retirement account. Pero ito ay para sa mga tao na may sapat na dokumentasyon upang maging fiscal resident sa Estados Unidos, sa kaso natin mula sa Colombia o mula sa anumang bansa sa Latin America. Pumili tayo ng individual, pagkatapos nating pumili ng individual, bumaba tayo dito at pindutin ang simula ng aplikasyon. Sa sandaling pindutin natin, ito ay maglo-load na ang susunod. Muli, kung gusto ninyo ay maaari ninyo itong ibalik sa Ingles na sa parehong paraan ay naiintindihan ng mabuti. Kung ginamit ninyo ang aking link sa pagrehistro ay lalabas ang sumusunod na tinatapos ninyo ang aplikasyon na ito bilang isang referensya. Kung gusto ninyo gawin ito at pagkatapos dito, well, kung paano tayo itinuturing sa kasong ito ay Mr. pagkatapos first name, kaya maglagay tayo ng kahit ano, halimbawa Pedro. Ang middle name ay ang ating pangalawang pangalan na ito ay ganap na optional. Kung meron tayo ay ilalagay natin at kung wala ay hindi, sabihin natin meron tayo kaya ang pangalan natin ay Pedro Andres at sa last name sabihin natin na dito ay Rodriguez Pascal halimbawa. Pagkatapos sa address line 1, ito ay karaniwang ang ating address kaya kung ilalagay natin dito ay kailangan natin ilagay ang address tulad ng nakalagay sa isa sa ating mga bank certificate o bank statement na inire-recommenda ko na kung meron kayong Bancolombia ay gamitin ang Bancolombia dahil para maipadala ang dokumentasyon na ito ay kakailanganin nating magpadala ng isang bank statement at sa statement na yon ay kailangan na nandun ang address. Sinubukan kong gawin ito sa Davivienda pero sa statement ng Davivienda ay hindi ipinapakita sa akin ang anumang address ng aking bahay, samantalang ang Bancolombia ay oo. Kaya ang ginawa ko ay ipinadala ko ang dokumentasyon mula sa Bancolombia. Kaya kung may savings account kayo sa Bancolombia, i-download ang isang statement at doon kung saan nakasulat ang address ay kopyahin ang address na iyon kung paano ito nakasulat at ilagay ito dito ng eksakto. Bakit?
Kasi pagkatapos nito, dadaan tayo sa proseso ng verifikasyon para ma-verify ang ating account at kung halimbawa dito ay isusulat natin ang Carrera 24 at lumalabas sa dokumento na nakasulat ay CR, ibig sabihin ay parang pinaikling pangalan kahit na pareho lang ang ibig sabihin, hindi nila ito maiintindihan ng ganon dahil nasa Estados Unidos sila, iba ang sistema doon. Kaya literal na kung sa resibo o sa extract nakasulat ay Carrera 24, ilalagay ninyo Carrera 24. Kung nakasulat ay Kale na may K, ilalagay ninyo Kale na may K, eksakto kung ano ang nakasulat sa extract. Kapag nailagay na ninyo ito sa address line 2, hindi na ito kailangang ilagay pa sa lungsod. Ito ay kinakailangan depende kung saan kayo nakatira, maaring sa Bogota, Medellin o kahit saan pa. Kaya ilalagay ko dito, gaya ng sinabi ko, Kale 24. Hindi ko alam, ilalagay natin na tayo ay mula sa Bogota, anong avenue. Kale 24 ayos at ito ay walang laman. Dito ilalagay natin ang Bogota, kaya saan tayo galing. Sa kasong ito, distrito capital ng Bogota at ang zip code ay isang mahalagang bagay din dahil kinakailangan ng zip code na ito ay ang postal code. Kung hahanapin ninyo ang postal code sa Colombia lalabas ito, ngunit kailangan nating bumaba sa pahinang ito na mula sa 472 at dito makikita natin ito at ang tanging kailangan nating hanapin ay halimbawa sa akin, lumalabas ang puntong ito dito sa Bogota dahil ako ay nasa Bogota at ang kailangan kong gawin ay hanapin dito sa lahat ng mga lugar na lumalabas dito kung saang bahagi ako naroroon. Kaya halimbawa kung ako ay narito sa itaas dito sa seksyong ito na tinatawag na Las Ferias, ang code na lumalabas dito 111061, iyon ang magiging postal code ko at ganun din sa ibang mga lugar. Halimbawa kung pupunta ako dito at pupunta ako sa Medellin, napapansin ko na dito sa Medellin ay mayroon ding iba't ibang mga lugar. Kaya kung nakatira ako sa panig na ito na sa palagay ko ay tinatawag na Buenos Aires, dito ito kaya ilalagay natin iyon. Kaya ilalagay ko dito ang anumang numero, ilalagay ko ang 1,000 ayos at ayos, kasing simple lang noon. Ngayon dito lumilitaw ang tatlong option. Ano ang ibig sabihin ng mga option na ito? Ito ay kung mayroon tayong ibang address para sa Koreo, sa anong paraan? Kadalasan ito ay para sa Estados Unidos, dito sa Colombia bihira silang magpadala, ngunit ito ay para sa mga kailangang ipadala na dokumento, ekstrakto o anumang pisikal na bagay. Ang option na ito ay kapaki-pakinabang kung kayo ay nakatira sa bahay pero nagtatrabaho sa opisina, mas madali para sa inyo na matanggap ang mga dokumento sa opisina. Doon, itatakda ninyo ang option na ito at ilalagay ang address ng opisina kung saan nais matanggap ang mga dokumento pero sa totoo lang, bihira namang may dumating na dokumento. Ngayon dito sinasabi na piliin natin ang opsyong ito kung may iba tayong pagkamamamayan bukod sa pagiging Colombian. Lumabas ito sa akin dahil pinili ko ang Colombia pero kung pinili ninyo ang Chile, lalabas ang Chile. Kaya kung kayo ay Colombian pero sabay na Uruguayan, piliin ito at itakda na may ibang pagkamamamayan. Sa wakas, kung ipinanganak tayo sa labas ng Colombia, halimbawa mula sa Colombia, naninirahan sa Colombia pero ipinanganak sa Ecuador, ilalagay natin ito dito. Ngayon ang phone type, ito ay karaniwang ang numero ng cellphone natin kaya dito natin pipiliin kung anong uri ng telepono ang meron tayo. Kung halimbawa ilalagay natin ang numero ng trabaho, ilalagay natin ang numero ng negosyo ng fax na sa kasong ito, iwanan ito sa mobile at sa location, pipiliin ninyo ang bansa. Mahalaga na piliin ninyo ang bansa kung saan nakarehistro ang inyong numero dahil maaaring kayo ay nasa Colombia ngunit may numero na nakarehistro sa Espanya na nagsisimula sa +1, sa tingin ko ito ay +1, ang sa US ay +1, basta ang nagsisimula sa Espanya, naintindihan ninyo ako. Sa pagkakataong ito, piliin lamang ang tamang bansa. Hindi na kinakailangang isama ang area code. Kung isasama ninyo ito, maaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Ilagay lamang ang numero na pag-aari natin, walang kasamang area code, ibig sabihin walang mga 57, 51 at iba pa. Ilagay lamang ang numero pagkatapos ng area code ng bansa. Kung hindi ninyo alam ang area code ng bansa, hanapin ito. Pagkatapos nito, hindi na kinakailangang ilagay. Karaniwang ganito ang mga numero. Naglagay ako ng kahit anong numero dito pero ilagay talaga ang numero natin dahil dito nila i-verify ang account natin. Tandaan ito ng mabuti. Sa kasalukuyan, ang petsa ng kapanganakan ay ilalagay din natin dito. Halimbawa, para sa katayuang marital, ito ay kung tayo ay walang asawa, kasal, diborsyado o iba pang katayuan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Na legal tayong nasa ganong estado, saan ako patungo dito? Kung may kasintahan kayo, nakatira kayo kasama siya, pero hindi kayo kasal opisyal sa batas, itinuturing kayong soltero, kaya ilalagay ninyo ito sa soltero o single. Pagkatapos, ang bilang ng mga dependents, ano ito? Ang dami ng tao na umaasa sa inyo sa pinansyal. Halimbawa, kung may dalawa kayong anak na menor de edad na umaasa pa rin sa inyo, ilalagay ninyo ang dalawa. Kung wala kayong anak o sino mang tao na nasa inyong pangangalaga, ilalagay ninyo ang 0. Pagkatapos ang tax ng paninirahan, ito ang bansa kung saan nabibilang ang ating mga buwis o saan tayo nagbabayad ng buwis. Kahit hindi kayo nagbabayad ngayon o hindi nagdedeklara ng kita sa Colombia, basta kung saan kayo sa kaso na yon magbabayad ng buwis at ito ay sa Colombia. Sa tax identification number, dito ay ang ating numero ng sedula at ilalagay natin ito kung paano ito lumalabas sa ating sedula. Kaya maaari ninyong ilagay ito bilang 102485 bla bla bla, ayos, ganun lang, ilagay natin ang sedula at tapos na at iwanan ito ng ganun lang.
Ngayon ang pagkakakilanlan, mahalaga na ilagay ninyo ang pagkakakilanlan na mayroon kayo, sasabihin ko na kung bakit. Una, ang country, ibig sabihin ang bansa kung saan kabilang ang pagkakakilanlan na ito sa inyo sa kasong ito ay Colombia. Pagkatapos ang uri ng dokumento, dito ay ipapakita ang iba't ibang uri ng dokumento na maaari nating ipadala. Kaya kung mayroon lamang kayong sedula, piliin ang option na ito na nagsasabing national. Kung mayroon kayong pasaporte, piliin ang passport, at kung mayroon kayong lisensya sa pagmamaneho, piliin ang driver's license. Sa kasong ito, halimbawa, pipiliin natin ito at ang gagawin natin ay kopyahin ang parehong numero na narito, idikit natin dito at ito sa Colombia ay hindi naaangkop dahil sa Colombia ang ating numero ng dokumento ay hindi nag-e-expire o kahit man lang ang luma, hindi ko alam kung ang bagong digital ay may expiration date. Pero ang luma ay walang expiration date na siyang personal kong ginagamit at sinasabi kong hindi. Kung kayo ay mula sa ibang bansa, sa tingin ko sa Argentina ay nag-e-expire ito kada ilang taon at kailangang i-renew, pipiliin natin ang oo at ilalagay ang expiration date. Ngayon sa employment, sa kasong ito, kailangan nating piliin kung ano tayo, kung tayo ay employed, retired, or independent. Ito ang option, ang pangatlo, self-employed. At kung tayo ay estudyante, kung tayo ay unemployed, piliin ito ng mabuti dahil kung mali ang impormasyon na ibibigay ninyo, maaaring tanggihan ang inyong account. Sa kasong ito, sabihin nating pipiliin natin na tayo ay independent at ilalagay natin ang pangalan ng ating kumpanya. Halimbawa, nagtatrabaho ako para sa Checho Plus at dito ang address sa kasong ito. Kokopyahin ko ang parehong inilagay ko kanina. Sa tingin ko ito ay Call It 24. Ilalagay natin Call It 24 at iiwan ito ng ganon kahit na hindi ito iyon. Sa tingin ko ito ay Carrera 24, hindi AC. Ngayon sa tingin ko ito ay ang parehong nasa itaas. Susuriin natin, tandaan, hindi mahalaga na ito ay pareho dahil ang isang bagay ay kung saan kayo nagtatrabaho at kung saan kayo nakatira. Pero gusto kong ilagay ang pareho at dito sa lungsod ilalagay natin sa kasong ito Bogota. Sa inyong kaso sa ibang lugar ang estado, probinsya ay parang departamento kung tutuusin at pagkatapos muli ang postal code. Alam nyo na kung paano ito hanapin. Ang kalikasan ng ating negosyo, ibig sabihin ng ating negosyo kahit na hindi ito atin at nagtatrabaho tayo para sa ibang tao, ang kalikasan ng negosyong iyon, ibig sabihin kung ano ang layunin nito, halimbawa arkitektura, inhinyeriya, sining, disenyo, negosyo, komunikasyon, komunidad, serbisyo publiko, halimbawa gusto ko sa media communication dahil ang Checho Plus ay isang YouTube channel na kung saan ako ay nakatuon. Kaya sa trabaho, sinasabi dito kung anong posisyon o tungkulin natin sa loob ng kumpanyang ito. Sa kaso ko ilalagay ko ang business owner, ibig sabihin ang may-ari ng negosyo. Kung kayo ay empleyado, piliin ninyo diyan, halimbawa accountant, analyst, auditor at iba pa. Pagkatapos, ang source ng ating kita, kumbaga kung saan tayo mag-i-invest, dito sinasabi sa atin ng iba't ibang bagay, isasalin natin ito dito, kaya ang pinagmumulan ng kayamanan ay kung meron tayong anumang bagay tulad ng subsidy o iba pa, halimbawa para sa kapansanan, hindi ko alam saan kawalan ng trabaho, kung tayo ay mga empleyado, ilalagay lang natin kita mula sa trabaho, kahit na tayo ay mga independent, maaari pa ring ilagay ang kita mula sa trabaho o kung sakaling mayroon tayong kita mula sa mga ari-arian, maaari natin itong ilagay o mula sa iba pa. Ngayon, magpatuloy tayo dito, impormasyon ng account, babalik ko ito sa Ingles dahil medyo nalilito ako. Sa impormasyon ng account, makikita natin ito, maraming iba pang mga pera ang lumilitaw, ngunit mas mainam na iwanan ito sa dolyar na sa totoo lang maaari tayong mamuhunan sa ibang mga pera sa loob ng account na ito na talagang napakaganda dahil sa account na ito maaari pa tayong mamuhunan sa Polish na pera, kaya talagang gusto ko yon. Pagkatapos, mga tanong sa seguridad, dito ay pipiliin ninyo ang mga ito ayon na rin sa inyong kagustuhan, hindi ito nakatakda pero halimbawa ano ang paaralang pinasukan mo. Kaya ilalagay ko na lang ang San Bartolomeo, kahit ano na lang, hindi ko alam, iniimbento ko lang. Pagkatapos, seguridad tanong, pangalawang tanong, kaya ano ang unang pangalan ng iyong lola? Kaya ilagay natin Rocio. At ang pangatlong tanong ay ano ang iyong? Hindi ko alam kung bakit masyado kong iniisip ito, kung hindi ko naman gagamitin ang account na ito, pero sabihin na natin ano ang paborito mong candy. Ilalagay ko si Rex na magiging bubblegum. Ayos, pindutin natin ang continue at magsisimula itong mag-load tapos sinasabi na i-confirm natin ang ating address. Ito ay dahil sa susunod kailangan natin i-confirm ang address. Sa kasong ito, simpleng pindutin nyo lang ang update. Walang magiging problema at ayos na kapag pinindot natin ang continue, update at pinindot ulit ang continue. Lalabas na dito ang mobile phone confirmation. Kaya ano ang dapat natin gawin? Dito makakatanggap tayo ng code sa ating telepono at ilalagay natin ito dito. Gayunpaman hindi pa ito kinakailangan. Kung gusto ninyo, maaari ninyong gawin ito agad pero kung hindi, wala namang problema. Pagkatapos, may lalabas na mahalagang impormasyon, pakiusap tandaan ito, ano ang uri ng account na gusto natin. Sa kasong ito, gusto natin ng cash account kung saan tayo mismo ang maglalagay ng ating pera at gagamitin ito para mag-invest. Samantalang ang margin account ay para sa pag-utang sa broker para makapag-invest. Ngayon, isasalin natin ito at sa madaling salita, ang taunang nitong kita, ito ay depende sa inyo, ilalagay ninyo ito ayon sa inyong paniniwala. Halimbawa, 40,000 net worth mula 5,000 hanggang 20,000 netong likidong halaga. Muli, inilagay ko ito dahil lang. Ngayon, dapat nating piliin kung ano ang ating risk tolerance at ano ang layunin natin sa platform na ito. Kaya inire-recommenda ko na ilagay ninyo ang growth or preservation ng capital para walang problema o maaari kayong pumili ng dalawa. Sa aking kaso, pipiliin ko ang preservation ng capital. Pagkatapos, meron ding option na depende sa bawat isa sa inyo. Ang option na ito na tinatawag na karanasan sa kalakalan at
at mga pahintulot ay para idagdag ang mga bagay kung saan tayo mag-i-invest sa hinaharap. Kung gusto ninyong mag-invest halimbawa sa mga bono, piliin ninyo ang bono at idagdag ito. Ang mga pagsasalin ng Google ay medyo nakakatawa pero pinili ko ang bono at naging captivity pero may mga bono, futures, mutual funds. Well, ito ay depende sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Personal na iniwan ko ito dahil ang tanging interesado ako ay ang mga bono. Ngunit sa ngayon, kung hindi kayo pumili ng iba pa dito, makakapag-invest kayo sa mga stocks at iba pang bagay na may kaugnayan sa ginagawa natin sa channel na ito. Ayos, kapag bumalik tayo dito, sinasabi nito na stocks. Ang stocks ay mga action, kaya sinasabi nito na piliin natin ang karanasan. Dito, maaari kayong pumili ng kahit ano maliban sa zero dahil minsan nagkakaroon tayo ng problema at sinasabi na dahil wala tayong karanasan, hindi pa tayo handa na magbukas ng account. Kaya maaari kayong maglagay ng 1, 2, 3. Sa aking kaso, maglalagay ako ng 1. At ilang trades ang gagawin natin kada taon ayon dito, ibig sabihin ilang pagbili at benta ang gagawin natin. Maaari natin ilagay ang kahit ano, pero ang mahalaga ay huwag tayong pumili ng 0 dahil baka magka-problema tayo. Kaya halimbawa, pipiliin natin ng 11 hanggang 25. At pagkatapos, ang ating antas ng kaalaman, sabihin natin kaalaman sa harap ng mga investments sa broker na ito o hindi sa broker na ito kundi sa stock market sa pangkalahatan. Kaya ganun din, huwag nating ilagay na wala tayong kaalaman o limitado ang kaalaman kundi may magandang kaalaman tayo. Sa katunayan, minsan kapag naglalagay tayo ng mga bagay dito, maaring magsimulang mag-cancel at mag-alis ng mga bagay at sabihin na hindi natin magawa. Pero ayos lang, ilagay lang natin 0 dito 11.25. Kung gusto natin mag-invest sa options, puna natin ito. Sa kasong ito, hindi natin gustong mag-invest sa options at kung gusto natin mag-invest sa crypto, kailangan nating piliin ang parehong mga pahintulot na kailangan natin. At kung gusto natin mag-forex, ganun din. Pero sa kasong ito, iiwan natin ito ng ganito. Gayun din, magagawa natin itong i-configure sa hinaharap kung gugustuhin natin at gusto nating idagdag ang mga bono at iyon ay magiging dagdag na configuration. Pero sa kasong ito, dahil hindi tayo interesado, hindi natin ito ilalagay. Ngayon, isasalin natin muli ang impormasyon sa regulasyon. Ang mga may-ari at iba pang hindi may-ari na nakalista sa account ay mga empleyado ng isang kumpanyang nakalista sa stock market. Kung sakaling kayo ay empleyado ng isang kumpanyang literal na nakalista sa stock market, na nakalantad sa stock market, ilagay ninyo na oo. Sa kasong ito, hindi. At pagkatapos, ang mga may-ari at iba pang hindi may-ari, bla bla bla, ay nagpapatakbo o kumokontrol ng kumpanyang nakalista sa stock market, ilagay natin na hindi. At dito, ito ay isang karagdagang option para sa interactive brokers na kunin ang ating mga aksyon at pamahalaan at gawin ang ilang mga bagay sa kanila. Pero hindi natin ito i-enable. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa amin? Sa kasong ito, maaari ninyong ilagay ang rekomendasyon at piliin dito ang influencer, ibig sabihin ako ang nagdala sa inyo at dito tayo magpapatuloy. Sa katunayan, nakalimutan kong baguhin dito ang margin at kung nakikita ninyo na naglagay ako ng mga bagay na hindi maaaring gamitin para mag-invest sa ganitong uri ng account, tandaan na dito ay dapat na cash. Hindi ko alam kung bakit hindi ito na-update. Bababa tayo dito, ayos na ito, ayos na ito. Hindi ayos na. Ngayon ay magpatuloy. Pero tandaan, kung hindi ninyo ito napunan ng maayos, lalabas ang isang abiso na ganito at dapat na cash. Magpatuloy tayo. Ngayon ay ayos na. Dito kung gusto nating kumpirmahin ang ating telepono, maaari natin itong kumpirmahin. Pero sinasabi nito dito ang lahat ng ating impormasyon. Tiyakin natin na lahat ay tama. Dito kung saan sinasabi ang kwalifikasyon ng mga benepisyo ng kasunduan. Nangyayari na ang ilang mga kasunduan ay exempted sa pagbabayad ng buwis sa Estados Unidos kung kabilang sa ilang mga bansang ito. Pero sa ating kaso, wala ang Colombia, kaya ang option na ito, pumunta tayo sa sinasabi na hindi kwalipikado para sa mga benepisyo ng kasunduan sa buwis ng Estados Unidos. At marahil, sa tingin ko narito ang Espanya kung hindi ako nagkakamali. Well, wala ito, pero kung naroroon ang isa sa inyong mga bansa, halimbawa ang Mexico, naroroon ito, kaya maaari ninyong subukan. Pero magpatuloy tayo dito, Vlad. Dito ang tanging dapat ninyong gawin ay tanggapin. Ito ay karaniwang impormasyon na hindi tayo nakatira sa Estados Unidos at mga bagay na ganun na kinukumpirma na nakatira tayo sa ibang bansa, bla bla bla. Kaya ilagay ninyo na sa dalawa. Gayunpaman, kung gusto ninyong basahin ito, maaari ninyong basahin ng maingat doon at tingnan kung markahan ninyo kung oo o hindi. Pagkatapos, kapag narito na tayo, pirmahan natin na tinanggap na literal ang dapat nating gawin ay ilagay ang parehong pangalan na nakalagay dito na inilagay natin dati, Pedro and Rodriguez Pascal. Isulat natin muli ito ng ganito, Pascal, magpatuloy tayo. Pagkatapos, kapag nagpatuloy tayo, muli sinasabi nito na tiyakin natin ang lahat ng impormasyon na nakalagay dito, lahat ng ito ng mga limitasyon, lahat ng ito ng usapin kung saan tayo nagtatrabaho, bla bla bla. Lahat ng ito ay iiwan natin na nakacheck. Kung gusto ninyo, maaari ninyong basahin ang lahat ng mga program na nakalagay dito, lahat ng mga dokumento dahil ito ay higit sa lahat mga legal na dokumento at muli na bumalik tayo sa paglagda gamit ang parehong pangalan. Kaya ilagay natin ang parehong nakalagay dito, Pedro A. Rodriguez Pascal, magpatuloy tayo. Nagsisimula itong mag-load kaya sinasabi nito dito na sila ay nagseset ng ating account. Ibig sabihin, kinukumpirma nila ito. Dito, sinasabi nito na kailangan nila ng karagdagang impormasyon para makumpleto ito. Huwag kayong mag-alala, hindi ito error. Magpatuloy tayo sa application at karaniwang dito ay maglo-load na tayo na halos tapos na tayo pero kailangan nating gawin ang mga hakbang na nakalagay dito. Dito na ang oras para kumpirmahin ang numero kaya kumpirmahin natin, hintayin natin na dumating ang code at ilagay natin ito dito kung gusto natin. Pagkatapos
dito i-verify ang pagkakakilanlan at address. Dito natin i-verify ang pagkakakilanlan at may dalawang paraan para gawin ito, makikita natin ito. Kaya magpatuloy tayo dito at hihilingin na i-verify ang ating ID at ang dokumento ng lugar kung saan tayo naroroon, kung saan tayo nagtatrabaho. Kaya kung gusto natin, maaari natin itong gawin online, mas madali ito. Sabihin natin na mas madali ang proseso. Sinasabi lang dito na i-verify natin ang QR code, i-verify natin ito at ayos na. O kung hindi, maaari natin itong gawin ng mano-mano. Sa mano-manong paraan, literal na kailangan na natin ang mga larawan. Mas gusto ko na gawin ito ng mano-mano para walang problema at minsan nangangailangan ito ng magandang cellphone, magandang camera para kumuha ng mga larawan dito. Kaya mas mabuti na gawin ito dito, kunan ng larawan gamit ang magandang cellphone, itago ito, magpatuloy tayo dito at pagkatapos dito ay sasabihin na i-upload ang ilan sa mga dokumentong ito. Sa kasong ito, kung i-upload ninyo ang inyong national ID document na sedula, ito ay magiging aprobado agad. Dito maaari ninyong i-upload ang mga larawan o kung gusto ninyo, maaari ninyong i-upload ang pasaporte o lisensya sa pagmamaneho. Kapag na-upload na ito, hihilingin ang dokumento na nagpapatunay ng address at ang dokumentong iyon ay magiging statement sa kasong ito mula sa Bancolombia kung mayroon kayo. Kung wala, tingnan ang statement mula sa anumang bangko na may direktang address sa loob ng PDF at dokumento. Dito, tulad ng nakikita ninyo, sinasabi na i-upload ang dokumento. Dito, lumilitaw na i-verify ang iyong address ng tirahan, i-upload ang dokumento sa kasong ito ay ang PDF. Dito, ilagay kung saan sinasabi na bank statement na karaniwang ay statement ng bangko, i-upload ito at ayos na. Kapag nakumpirma na ang lahat ng ito, hintayin natin na mag-load dahil naglo-load na ito. Maglo-load ito at maglo-load na. Ngayon, magsisimula ng lumitaw ang lahat ng mga puntong ito sa berde. Kapag lahat ng ito ay nasa berde, kailangan lang nating maghintay. Hindi ibig sabihin na dahil lahat ng ito ay nasa berde, kailangan na nating magdeposito sa ating account. Hindi. Ang kailangan nating gawin ay maghintay lang na dumating ang email na ito. Ito ang email na darating na nagsasabing Interactive Brokers Account Approval. Ibig sabihin, approve na karaniwang ay meron na tayong account na aktibo. Maaari na tayong mag-login at makita ang lahat ng usapin sa mga deposito. Sa hinaharap, magdadala ako ng video kung paano magdeposito para sa ating mga sarili na medyo lampasan ang usapin ng mga commission kung paano ito gawin mula dito, mula sa Colombia at mula sa ibang mga bansa sa Latin America. At kapag nag-login tayo sa ating account, literal na hindi na ito lalabas kundi ang homepage ng Interactive Brokers. Kamusta mga kaibigan? Madali, hindi ba? Oo, napakadali lang pero medyo mahaba ang proseso. Kailangan nating ilagay ang maraming dokumento at bagay pero kapag natapos ninyo ang lahat ng hakbang na ito, maghintay na lang kayo at mayroon na kayong aprobadong account at maaari na kayong maging bahagi ng isa sa mga pinakamagandang broker ngayon. Sa hinaharap na video, pag-uusapan natin ng TD Ameritrade. Kung hindi pa kayo nakarehistro sa oras ng pag-upload ng video na ito, magparehistro na kayo. Magiging Charles Schwab ito, isa pang broker at ibang usapan na yon. Kaya kung nandito pa kayo sa video, maglagay ng emoji ng dolyar na may pakpak dahil ang perang i-invest natin sa Interactive Brokers ay pataas ang direksyon mga kaibigan. Kaya't sa sinabi kong iyon, magkita tayo sa susunod. Paalam!